Filipino 5, Quarter 1, Week 8, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagbibigay ng paksa ng napakinggang kwento o usapan. Lesson 1. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang pagbibigay ng paksa ng napakinggang kwento o usapan. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na maibibigay mo ang paksa ng napakinggang kwento o usapan. Ang paksa ay ang pangunahing tema sa isang talata, kadalasang makikita sa una at huling pangungusap. Alinmang sanaysay o kwento ay binubuo ng mga talatang may paksang magkakaugnay. Maibibigay mo ang paksa ng isang talata, teksto o kwento sa pamamagitan ng masusing pag-unawa sa mga detalyeng inilalahad. Ang bawat kwento at usapan ay may nakapaloob na pangunahing diwa o paksa. Sa pagkilala sa paksa, mahalagang malaman ng tao o bagay at pangyayaring pinag-uusapan sa kwento o usapan. Mahalaga ring lubusang maunawaan ang bawat kwento o usapan na napakinggan upang masuri ang mahalagang puntong nais palutangin dito. Karaniwan, sumasagot sa tanong na tungkol saan ang kwento, ano ang kaisipang nais ipahatid ng kwento. Upang maunawaan mo ang ating aralin, ay gawin na natin ang mga pagsasanay. Pagsasanay bilang isa. Basahin ang sumusunod na pangungusap. Suriin kung ang nakasaad ay angkop na gawain sa pagbibigay ng paksa. Iguhit ang masayang mukha sapat lang kung ito ay tama at malungkot na mukha naman kung mali. Unang bilang. Ang paksa ay ang pangunahing tinatalakay sa kwento o usapan. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Magaling! Ang tamang sagot ay masayang mukha. Pangalawa, mahalagang malaman ang tao o bagay at pangyayaring pinag-uusapan sa kwento at usapan. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay masayang mukha. Pangatlo, malalaman ang paksa ng kwento sa unang bahagi ng kwento lamang. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay malungkot na mukha. Pang-apat, karaniwan sumasagot sa tanong na tungkol saan ang kwento. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay masayang mukha. At pang-lima, mabilis na malalaman ng paksa ng kwento kung babasahin lamang ang wakas nito. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay malungkot na mukha. Dumako naman tayo ngayon sa pagsasanay bilang dalawa. Tukuyin ang paksa ng bawat teksto. Isulat sapat lang ang letra ng tamang sagot. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Una, ako ay may matalik na kaibigan. Kahit saan man ako magpunta, palagi siyang kasama. Araw-araw magkasama pa rin kami kahit sa pagkain at sa paglalaro. Tuwing kami ay naglalaro, palagi siyang masigla. Ngunit isang araw, napansin namin na matamlay siya. Hindi na rin siya nakikipaglaro sa akin. Kaya naman dinala namin siya sa doktor. Halos 2 araw din kaming hindi magkasama. Kinabukasan, narinig ko ang malakas na tahol sa labas ng kwarto.
Tuwang-tuwa ako dahil nagbalik na ang sigla ng matalik kong kaibigan, ang aso kong si Dugyot. Ano ang paksa ng kwentong ito? A. Ang pagsasama-sama ng masayang pamilya sa maliit na bahay. B. Ang pagkakaroon ng kaibigan na alagang hayop. C. Ang luma ngunit matibay na bahay sa gitna ng maluwag na bakuran. D. Ang pagkagiliw ng lahat sa palakaibigan na bata. E. Ang pagkahilig sa pagsusulat ng tula simula ng bata pa. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang paksa ng kwentong ito ay letter B. Ang pagkakaroon ng kaibigan na alagang hayop. Simula ng pagkabata, nakitaan na si Kirsten ang pagkahilig sa pagbabasa ng tula. Iba't ibang tula na ang kanyang nabasa. Binilhan din siya ng mga libro ng kanyang mga magulang. Sa kanyang pagtanda, natutunan na rin niyang gumawa ng sariling tula. Halos lahat ng kanyang mga sinulat na tula ay nagugustuhan ng mga nakababasa. Tuwing may okasyon, iniimbitahan siya sa gitna na bumigkas ng likha niyang tula. Mas nagiging magiliw ang paligid pagkatapos niyang magbasa ng tula. Ano ang tamang paksa ng kwentong ito? A. Ang pagsasama-sama ng masayang pamilya sa maliit na bahay. B. Ang pagkakaroon ng kaibigan na alagang hayop. C. Ang luma ngunit matibay na bahay sa gitna ng maluwag na bakuran. D. Ang pagkagiliw ng lahat sa palakaibigan na bata. E. Ang pagkahilig sa pagsusulat ng tula simula ng bata pa. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang paksa ng kwentong ito ay letter E. Ang pagkahilig sa pagsusulat ng tula simula ng bata pa. Pangatlo, si Angeli ang nag-iisang anak ng mag-asawang Aling Christie at Mang Ranillo. Lahat ng atensyon ay nasa kanya. Sa pag-aaral ay natutukan siya ng husto kaya naman lumaki siyang masiyahin at bibo. Sa katunayan, kahit saan man siya magpunta, palagi siyang may nakikilalang bagong kaibigan. Kahit ang mga matatanda ay nagiging kaibigan din niya. Kaya naman, ang kanyang mga magulang ay natutuwa sa kanyang pag-uugali. Ano ang tamang paksa ng kwentong ito? A. Ang pagsasama-sama ng masayang pamilya sa maliit na bahay. B. Ang pagkakaroon ng kaibigan na alagang hayop. C. Ang luma ngunit matibay na bahay sa gitna ng maluwag na bakuran. D. Ang pagkagiliw ng lahat sa palakaibigan na bata. At E. Ang pagkahilig sa pagsusulat ng tula simula ng bata pa. Ano ang tamang paksa? Magaling! Ang tamang paksa ng kwentong ito ay letter D. Ang pagkagiliw ng lahat sa palakaibigan na bata. Pang-apat, sa isang tagong lugar sa kagubatan, may isang bahay na makikita sa gitna ng malawak na bakuran. Bagamat kinakalawang na ang bintanang gawa sa bakal, ang mga poste ay nakatindig pa rin ng tuwid bagamat kupas na ang kulay nito. Sa loob naman ay makikita ang mga antigong gamit na mula pa sa sinaunang panahon. Kahit ang mga sahig ay gawa sa kahoy, walang lumalangit-ngit kapag ikaw ay tumapak. Tunay ngang subok na matibay ang bahay na ito kahit pinaglumaan na ng panahon. Ano ang tamang paksa ng kwentong ito? A. Ang pagsasama-sama ng masayang pamilya sa maliit na bahay. B. Ang pagkakaroon ng kaibigan na alagang hayop. C. Ang luma ngunit matibay na bahay sa gitna ng maluwag na bakuran. D. Ang pagkagiliw ng lahat sa palakaibigan na bata. E. Ang pagkahilig sa pagsusulat ng tula simula ng bata pa. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang paksa ng kwentong ito ay letter C. Ang luma ngunit matibay na bahay sa gitna ng maluwag na bakuran. Panglima, pangkaraniwan lamang ang bahay ng aming kapitbahay. Bagamat ganun nga ang kanilang bahay, makikita ang saya ng pamilyang nakatira dito. Tuwing umaga,
Naririnig ko ang malalakas na boses mula sa mga batang naglalaro habang nagluluto ang kanilang ina na amoy ang nilutong ulam. Sa hapon naman ay muli mong maririnig ang ingay ng mga bata na nagmamadali sa pagsalubong sa kanilang ama mula sa trabaho. Isa-isang nagmamano ang mga anak at iniabot ang maliit na supot ng pasalubong para sa kanila. Ano ang tamang paksa ng kwentong ito? A. Ang pagsasama-sama ng masayang pamilya sa maliit na bahay. B. Ang pagkakaroon ng kaibigan na alagang hayop. C. Ang lumang ngunit matibay na bahay sa gitna ng maluwag na bakuran. D. Ang pagkagiliw ng lahat sa palakaibigan na bata. At E. Ang pagkahilig sa pagsusulat ng tula simula ng bata pa. Ano ang paksa ng kwentong ito? Magaling! Ang paksa ng kwentong ito ay letter A. Ang pagsasama-sama ng masayang pamilya sa maliit na bahay. Para naman sa pagsasanay bilang 3, basahin ang teksto sa bawat bilang. Tukuyin ang paksa ng bawat isa. Una, noong panahon ng mga Kastila, ang mga praileng Kastila ay nagpupunta sa bukid kung panahon ng Kapaskuhan. Ito ang panahon na ang mga magsasaka ay nakapag-aani ng kasaganaan sa kanilang bukirin. Sa gayon, nagkakaroon sila ng pagdiriwang at kasayahan bilang pasasalamat. Nagsasagawa ng misa ang mga pari sa unang pagtilaok ng manok bilang pasasalamat sa masaganang ani sa bukirin. Patuloy na isinasagawa ang mga kaugaliang ito hanggang ito'y maging tradisyon. Ang pagmimisang ito ng mga pari ang tinatawag na Misa de Gallo. Ibigay ang paksa ng kwentong ito. Magaling! Ang paksa ng kwentong ito ay ang Misa de Gallo bilang misa ng pasasalamat sa masaganang ani. Pangalawa, nagkaroon ng pangkulturang pagtatanghal sa aming paaralan. Tampok sa pagtatanghal ang iba't ibang uri ng katutubong sayaw sa buong bansa. Mayroong itik-itik at polka sa nayon. Ang ika-5 baitang ang sasayaw ng Karinyosa. Nakakatakot naman panoorin ang tinikling dahil sa bilis ng pagsara ng mga kawayan. Baka maipit ang paa ng mananayaw. Gayon din ang sayaw sa bangko. Grabe ang kaba ng mga manonood sa pagpasalin-salin ng mga nagtatanghal sa mga matataas na bangko. Natapos ang pagtatanghal na may ngiti sa lahat ng manonood. Ibigay ang paksa ng kwentong ito. Magaling! Ang paksa ng kwentong ito ay ang pagtatanghal ng mga katutubong sayaw sa aming paaralan. Ngayon naman ay dumako tayo sa pagsasanay bilang 4. Basahin ang teksto na nasa kahon. Unawain at sagutin ang mga tanong sa bawat bilang. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isa sa lumalalang problema ng bansa ang maruming kapaligiran. Kahit saang ka tumingin, makakakita ka ng mga kalat sa lansangan. Maging sa mga estero at sapa ay puno na rin ng basura. Bagamat mabaho na kanilang paligid, patuloy pa rin sa pagkakalat ang mga mamamayan. Hindi nila iniisip ang peligro na hatid ng maruming paligid. Maaari silang magkasakit sa tiyan, sakit sa balat at iba pa. Kailan pa natin lilinisin ang paligid? Kapag nagkasakit na ang isa sa pamilya mo, hihintayin mo pa bang mangyari yon? Piliin ang wastong paksa. A. Ang kapaligiran ay pinagmulan ng sakit. B. Ang basura ng mga tao ay mabuti. C. Magtulungan upang magkaroon ng malinis na kapaligiran. D. Kalimutan ang pagiging malinis. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang paksa sa tekstong ating binasa ay letter C. Magtulungan upang magkaroon ng malinis na kapaligiran. Marami na ang naapektuhan dahil sa kumakalat na sakit. Ang lahat ay inutusan na manatili sa kanilang bahay upang makaiwas na mahawa sa sakit.
Mami, ilang araw na ako nasa loob ng bahay. Maari na ba akong lumabas? Anak, hindi pa pwedeng lumabas. Mas ligtas na nasa loob tayo ng bahay, lalo na ikaw, bata ka pa. Mahina pa ang iyong katawan. Kailan na po ako pwedeng lumabas? Kapag sinabi na ng pinuno natin na higit na nakakaalam na maaari na tayong lumabas dahil ligtas na. Doon pa lang tayo pwedeng lumabas. Sa ngayon, sumunod na lang tayo sa kanilang utos. Ang batang sumusunod sa utos ay mabait na bata. Tama ba? Sige po, Mami. Susunod na lang po ako sa utos. Alin ang mas mainam na paksa ng teksto? A. Ang pagsunod sa utos ay pagpapakita ng pagiging mabuting tao. B. Ang sakit ay nakakatakot. C. Ang pag-uusap ng mag-ina ay nakakaaliw. D. Ang mga naapektuhan ng kumakalat na sakit. Ano ang mainam na paksa? Magaling! Ang sagot ay letter A. Ang pagsunod sa utos ay pagpapakita ng pagiging mabuting tao. Palaging sinasabi ni Lolo Rico na ang lahat ng tao ay dapat magtulungan. Hindi sapat na mabuhay lamang tayo para sa sarili. Kailangan din nating mahalin ang kapwa at ang ating bayan. Kaya kapag nakikita kaming magpipinsan na nag-aaway at hindi nagtutulungan, pinangangaralan niya kami. Mas magiging madali ang buhay kung kasama kang tutulong sa iyo at pamamarisan ka ng iba sa pagtulong mo sa kapwa. Ano ang paksa ng teksto? A. Kalimutan ang sarili at mahalin lang ang kapwa mo. B. Mahalin ang sarili at tulungan ang kapwa. C. Masarap mabuhay sa mundo. D. Nagbilin si Lolo Rico sa mga apo. Ano ang tamang paksa? Magaling! Ang tamang paksa ay letter B. Mahalin ang sarili at tulungan ang kapwa. Maraming mga turista ang nagpupunta sa iba't ibang lugar sa Pilipinas sa makulay na pagdiriwang ng kanilang kapistahan. Naging bahagi na ng tradisyon at kultura ng mga Pilipino na paghandaan ang selebrasyong ito na minanapan natin sa ating mga ninuno. Ilan sa mga tampok na gawain tuwing kapistahan ang pagparada ng mga mamamayan, suot upang ipakita ang ipinagmamalaking produkto o kaugalian mayroon sila. Isa na dito ang Gigantes Festival sa Angono, Rizal. Ipinaparada nila dito ang naglalakihang puppet na gawa sa papel. Matatakam ka naman sa malulutong na balat ng lechon sa Lechon Festival sa Balayan, Batangas. Tunay ngang maipagmamalaki ang kapistahan ng bansa sa buong mundo, kaya naman kahit mga dayuhan ay nahuhumaling sa pagbisita dito para masaksihan ang kapistahan ng bansa. Ano ang paksa? A. Ang pagdalaw ng mga turista sa iba't ibang lugar sa bansa. B. Ang ipinagmamalaking kapistahan sa bansa na dinarayo ng mga turista. C. Ang paghahanda ng mga turista sa selebrasyon ng kapistahan. D. Ang kapistahan sa bansa. Ano ang tamang paksa? Magaling! Ang tamang paksa ay letter B. Ang ipinagmamalaking kapistahan sa bansa na dinarayo ng mga turista. Tandaan, ang bawat kwento at usapan ay may nakapaloob na pangunahing diwa o paksa. Sa pagkilala sa paksa, mahalagang malaman ang tao o bagay at pangyayaring pinag-uusapan sa kwento o usapan. Mahalaga ring lubusang maunawaan ang bawat kwento o usapang napakinggan upang masuri ang mahalagang puntong nais palutangin dito. Karaniwan, sumasagot sa tanong na, tungkol saan ang kwento? Ano ang kaisipang nais ipahatid ng kwento? Ayan mga bata! Nasagutan niyo ba ang lahat ng mga pagsasanay? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!